guarding purity from start to finish, having a pure heart before God until the very end. Having a pure heart before God until the very end. At ang ating mga text ay medyo varied to, pero maya-maya, iisa-isahin naman po natin ito. 2 Chronicles 15, verse 2, verse 17, verse 19. And then 2 Chronicles 16, verses 7 to 13. And then Psalm 119, verses 1 to 3, 10 to 11, and 33 to 37. Sige po, umpisahan na po natin. Basahin po natin 2 Chronicles 15, verse 2. He met Asa and told him, "Listen to me, Asa and all Judah and Benjamin. The Lord is with you when you are loyal to Him. If you seek Him, He will respond to you. But if you reject Him, He will reject you." 2 Chronicles 15, 7 and 19. The high places were not eliminated from Israel. Yet Asa was wholeheartedly devoted to the Lord throughout his lifetime. Ang ganda, no? Asa was wholeheartedly devoted to the Lord throughout his lifetime. And verse 19, there was no more war until the 35th year of Asa's reign. 2 Chronicles 16, 7 to 13. At that time, Hanani the prophet visited King Asa of Judah and said to him, "Because you relied on the king of Syria and did not rely on the Lord your God, the army of the king of Syria has escaped from your hand. Did not the Cushites and Libyans have a huge army with chariots and a very large number of horsemen? But when you relied on the Lord, He handed them over to you. Certainly, the Lord watches the whole earth carefully and is ready to strengthen those who are devoted to Him. You have acted foolishly in this matter. From now on, you will have war." Asa was so angry at the prophet, he put him in jail. Asa also oppressed some of the people at that time. The events of Asa's reign from the start to finish are recorded in the scroll of the kings of Judah and Israel. In the 39th year of his reign, Asa developed a foot disease. Though his disease was severe, he did not seek the Lord, but only the doctors. Asa passed away in the 41st year of his reign. Psalm 119, verses 1 to 3. How blessed are those whose actions are blameless, who obey the law of the Lord. How blessed are those who observe His rules and seek Him with all their heart, who moreover do no wrong but follow in His footsteps. Verses 10 to 11. With all my heart I seek you. Do not allow me to stray from your commands. In my heart I store up your words so I might not sin against you. And in verses 33 to 37, teach me, O Lord, the lifestyle prescribed by your statutes so that I might observe it continually. Give me understanding so that I might observe your law and keep it with all my heart. Guide me in the path of your commands, for I delight to walk in it. Give me a desire for your rules rather than for wealth gained unjustly. Turn my eyes away from what is worthless. Revive me with your word. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa aming pong pagbubulayang salita mo ngayong umagang ito. And we continue to invite your presence, Holy Spirit, to be in our midst. At ikaw nga po ang patuloy rin na magbigay ng Rema word sa bawat puso ng iyong mga anak na naririto. At ang dalangin din po namin, tunay na matanggap po namin ang eksaktong mensahe na nais po ninyo na maranasan, marinig, at maintindihan po ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, we are asking all of these things to be under your authority only. And we just decree and declare that Jesus is Lord over this preaching, over this place, and that your Holy Spirit will be honored, you will be glorified in the name of Jesus. Salamat po. We thank you, we bless you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang banal na Espiritu and we welcome you, Holy Spirit. Okay, so yung pong
Kung natatandaan po niyo yung message last Sunday, yung pong message ni Sister Pam, di ba, napakaganda, napaka-anointed, napakaganda na po ng kanyang pinreach sa atin. Ang title po noon ay Guarding the Glow, Protecting Your Purity. Para sa akin, it's already complete. No? Kompleto yun. Kumbaga, kompletos recados. Wala ka nang hihilingin pa. Kasi Sister Pam began by explaining the nature of purity, ano yung purity, etc. And then shared what we must do to remain pure. Tapos, she also shared how to guard our purity. And then, why is it important to stay pure? So kapag tinignan mo yung notes mo noong nakaraang Sunday, makikita mo, yun na lahat. Yun na lahat yung pwede mong malaman. Kaya nga sabi ko, yung message niya, it is fitting to be the ribbon ng ating breakthrough purity that honors God theme for the month of February. Kaya lang, syempre, ako po yung na-assign ng last. Kaya sabi sa akin ni Sister Lilian, alam mo, Sister Ellen, yung Diyos na sumama kay Sister Pam sa kanyang preaching, yun din yung Diyos sasama sa'yo sa preparation ng preaching. Sabi ko, oo nga naman pala. O yun. So, ang gagawin ko po ngayon, I'm going to do is, I will give you a concrete example of what can happen when a person fails to guard his purity. Kumbaga, punta na tayo dun sa application. Ano ba mangyayari? Bawal natin sinunod yung mga narinig natin from first Sunday until last Sunday. And then, syempre, magpe-present din po ako sa inyo ng mga practical tips paano natin mag-guard ang atin pong purity until the end. Gusto ko po kasi lagi may until the end para kumbaga nag-start tayo right, patatapos din tayo ng right. No? So, let's talk about King Asa. So the Bible said that he did what was pleasing to God. So for 35 years of his reign, he was wholeheartedly devoted to the Lord. Ang sabi ko nga, 35 years of his reign. Hindi siya yung 35 years of his life. Hindi po. So ibig sabihin, mas matanda pa siya sa 35 years. Okay? So yung 35 years, yun yung naghahari siya bilang hari ng Judah. But his faith and devotion to God became deteriorated. Katulad ng mga example po natin, mga products sa market ngayon, ang ganda-ganda nung nag-umpisa. Habang tumatagal, bumabawas. Ganun yung nangyari po kay Asa. At ang nakakalungkot, yung last 6 years ng buhay niya, kasi di ba namatay siya, 41st year ng kanyang reign. O yun, yung last 6 years ng buhay niya, namatay po siya nang hindi siya nakakonekta back to the Lord. Without reconciling with God, namatay siya ng ganon. Okay, so napakalungkot, para sa akin tragic talaga yon. Ano ngayon ang pwede nating mapulot na mga katotohanan from the life of King Asa? Okay, so let's start. Important truths from the life of King Asa. Ang number 1 po natin is a promise given to a seeking heart. A promise given to a seeking heart in verse 2 of 2 Chronicles chapter 15. Ang sabi, the Lord is with you when you are loyal to Him. If you seek Him, ano sabi? He will be found by you. But if you abandon Him, He will abandon you. So this was God's covenant principle with Asa. So from this, ano ang matututuhan natin? Ito yon. Seek God, then God responds. Depend on God, then God gives victory. Remain loyal. God remains near. So yun po yung buod ng ating pong binasa. No? Ginaganyan-ganyan ko lang. Tawag doon, binubulet ko lang po para mas catchy at mas matandaan po natin. So yun po yung covenant ng Diyos kay Asa. At yun yung sinabi ng Diyos talaga sa kanya. And he obeyed yung word po ng Diyos sa kanya. Yun po yung lahat ng ginawa ni Asa. If you're going to read chapter 15 of 2 Chronicles from verse 8 until 18, ito po yung mga ginawa ni Asa doon. Hindi ko na po kinote kasi mahaba. So, ganyan ko na lang din. Binulit-bulit ko na lang din. Una, he sought the Lord. And then he removed idols. He led Judah back to worship. And then he dedicated treasures to the house
of God. So yun po yung buod nung from verses 8 to 18. Yan po lahat yung ginawa niya. At kapag binasa mo, matutuwa ka talaga kay King Asa. Masasabi mong wow, no? He was one of the kings na talagang ang daming nagawa for the Lord. And yun nga, sa verse 17 po ng 2 Chronicles 15, Asa was wholeheartedly devoted to the Lord throughout his lifetime. Napakaganda po ng description ng Diyos kay Asa during his lifetime. Kasi sa chapter 15 kasi, andun po yung kalahat-lahatan ng kanyang 35 years of reign. No? Yun po. And so because of King Asa's wholehearted devotion to the Lord, yan po yung nangyari sa kanya. God gave him victory, God gave him peace, and God gave him rest for ilang taon? 35 years. Walang gumyera sa kanila. Walang umatake, kahit ano. Kasi nga, God rewarded Asa's faithfulness. God rewarded Asa's wholehearted devotion to Him. Kaya yan po yung ibinigay ng Lord sa kanya. For 35 years, they experienced peace. So this tells us that seeking God, trusting Him, and obeying Him lead to victory. Again, seeking God, trusting Him, and obeying Him lead to victory. Tandaan natin ito, no po? Okay. Number 2. Ito na, nag-umpisa na. The dangerous shift. Ano yun? From trust to self-reliance. Dangerous shift from trust to self-reliance. Diba, chapter 15 yung pinag-usapan natin kanina. O ito, lumipat lang po tayo ng susunod na chapter. Chapter 16, 2 Chronicles. In verse 1, ang sabi, in the 36th year, sabi sabihin, yung sumunod na taon, 36th year of Asa's reign, King Baasha of Israel attacked Judah, and he established Ramah as a military outpost to prevent anyone from leaving or entering the land of King Asa of Judah. So dito, nagkamali na po ng desisyon si Asa. Asa made a wrong decision because instead of seeking God, when faced with a threat, ayun, ang ginawa po niya, eto, isusunod na slide. He allied with the king of Syria, he relied on human strategy, and he trusted political power over divine power. Bigla yun. Kaya ko po kinukote yung, kasi huling ano po yon, yung God gave him rest for 35 years. Yun po yung last verse noong 1 Chronicles 15. Pero, kaya nakita natin yung sa 2 Chronicles 16 verse 1, kaya ako po kinote kasi ang nakalagay doon, in the 36th year. Ibig sabihin, yung sumunod lang na taon. So, yun yung chapter 16. Nagkaganyan na po si Asa. Biglang-bigla. He allied with the king of Syria, relied on human strategy, trusted political power over the power of God. Ganun na po yung naging buhay ni Asa. Siyempre, kung kayo po ang Diyos, nakita mo mahal na mahal ka nung anak mo, pagkatas biglang nagbago, anong gagawin mo? Siyempre po, ang Diyos magpapadala siya na magwa-warn sa'yo, di ba? Magre-rebuke, magko-correct sa iyo. So, ganun po ang ginawa ng Lord kay King Asa. Pinadala po si Prophet Hanani para siya ay i-rebuke at i-warn. So, ito po ay nasa verses 7 to 9. Basahin po natin. 2 Chronicles 16, 7 to 9. At that time, Hanani the prophet visited King Asa of Judah and said to him, eto na, because you relied on the king of Syria and did not rely on the Lord your God, the army of the king of Syria has escaped from your hand. Did not the Cushites and Libyans have a huge army with chariots and a very large number of horsemen? Sabi ni Hanani sa kanya. But when you relied on the Lord, He handed them over to you. Ang laki-laki ng mga Syrians yung umatake sa inyo. Ang laki-laki ng Cushites, di ba? Ang dami-dami nilang mga horsemen and chariots, mga ganyan. Pero you relied on the Lord, natalo mo sila. And then sa verse 9, certainly the Lord watches the whole earth carefully and is ready to strengthen those who are devoted to Him. You have acted foolishly on this matter. From now on, you will have war.
So kung sa chapter 15, natapos yon na God gave them peace, hindi sila nagkaroon ng war for 35 years. Yung ika-36th year niya, yun, sinabihan na siya ng Diyos, you will have war. So Prophet Hanani pointed to him, to King Asa, noong ikaw ay nagtatrust sa Lord, ang lalaki ng mga kaaway mo, kalaban mo, pero lahat sila natalo mo. Tapos nung atakihin ka ng Syria, hindi ka na nagtiwala sa Lord, nagtiwala ka na sa sarili mong kakayahan, kumampi ka pa sa Syria, natalo ka, ang liit-liit lang nun, sabi ni Prophet Hanani sa kanya. You failed. Yon. So this tells us that past victory do not justify disobedience in the present. Tandaan po natin ito. Yung ating mga past victories, yung ating mga beautiful testimonies in the past, hindi po yun pwedeng i-justify yung disobedience mo ngayon. Hindi pwedeng sabihin na nagdi-disobey ka ngayon, tapos sabihin na, hindi bale, obedient naman siya noon eh. Hindi po ganun eh. It doesn't make sense kapag adjust na yung kaharap po natin. No? So yung ating mga past victories, hindi niya ma-justify yung disobedience natin ngayon in the present. Number 3, pride, the silent destroyer. O dahil matigas na yung puso ni Asa, ayan na, pumasok na yung pride. Hindi natin alam ang pride, silent destroyer yan. Tignan natin sa verse 10 ng 2 Chronicles 16. Ito yung after siya na i-rebuke ni Hanani. Ang sabi niya, Asa was so angry at the prophet, he put him in jail. Asa also oppressed some of the people at that time. So nakikita niyo po yung changes kay Asa. Yung chapter 15, ang bait-bait niya. Paglipat ng chapter 16, naiba na siya bigla. Ang sabi ko nga siguro dahil, di ba, they had no war for 35 years. Kaya siguro noong mabalitaan niya na atake na si Syria, nawala yung niya sa Lord kasi naging complacent na siya sa relationship niya sa Lord. Kaya lumamig na. Nakalimutan na niya na kaya nga pala sila may peace, kaya nga pala sila nagtagumpay noon ay dahil sumusunod siya sa Lord because he was wholeheartedly devoted to the Lord. Pero this time, nanangan na lang siya sa sarili niyang kakayahan. Nakalimutan niya na meron pala siyang Diyos. Kaya noong ipinadala ng Lord si Prophet Hanani para i-warn siya, para i-rebuke siya, ganitong ginawa niya. Nagalit siya doon kay Prophet Hanani, tapos pinakulong niya pa. Kita niyo naman yung pride, di ba? Biglang-biglang naiba talaga yung personality ni King Asa. At ang nakakalungkot, he also oppressed some of the people at his time. Okay, so ibulit ulit natin. Ito yung ginawa niya. He became angry at the prophet. Paki-flash na lang po para sa mga nagte-take down notes. He imprisoned the messenger of God and he oppressed the people. Alam niyo po lahat yan, nasa verse 10 lang yan. Yung verse 10 na yon, isang maikling sentence lang. Pero nakita po natin yung totally na pagbabago po sa buhay ni Asa because of pride. Pride had entered his heart and he could no longer hear the voice of the Lord. And this is one of the most dangerous spiritual condition when correction feels like an attack and rebuke feels like betrayal. So tandaan natin, sa buhay po natin, hindi papayag ang Lord na tayo po ay mag-dwindle, mag-slide down. Sigurado po, magbibigay ang Lord, magpapadala po siya ng somebody, maaaring life group leader mo yon o maaaring kaibigan mo, na magpapaalala sa'yo ng ginagawa mo hindi na tama sa harapan ng Diyos. Kinakailangan kapag po may gano'n, wag tayo maging asa. Yung asal ni Asa, wag po nating i-apply sa buhay natin. Magagalit ka sa kaibigan mo kasi kinorek ka, bakit sino ka ba, etc. Hindi ganon. Dapat po papakinggan natin. Amen? Kasi kapag nagalit ka, kapag nag-retaliate ka, kapag iniwasan mo na siya, inisnab mo na siya, di mo na siya binate, pride yun. Amen ba? Naiintindihan niyo po ako? Okay. So pride yun. Pero syempre may nabasa naman po ako talaga na when somebody criticizes you, tignan mo rin kung sino yung tao nakikriticize sa'yo. Kasi baka naman yung tao nakikriticize sa'yo, wala naman talaga nakikitang maganda kahit kanino. May mga ganun kasi na tao na kahit na lang, negatibo ang tingin. Tapos kakausapin ko, alam mo, Sister Ellen, ganito, ganyan. Tignan na muna kung sino nagsasalita. Kapag he or she is in the habit of criticizing just for the sake of criticizing, ang attitude dun dapat, papasok lang dito,
labas mo lang doon, tapos huwag ka na magalit. No? Payaan mo na lang siya. Pero kapag ang tao na nagko-correct sa'yo, kaibigan mo, alam mo mahal ka, alam mong faithful yun sa Lord, ay makinig ka doon. Sigurado yun, padala yun ng Lord para sa'yo. Tandaan mo, hindi papayag ang Diyos na dumausdos ka pababa. Yung mga nag-encounter retreat nga dito, di ba, yung mga testimonies nila, yung ambibigat ng nararamdaman nila, alam ng Lord yon. Kaya nga sila pinadala sa encounter retreat. Sabi ko nga, nagturo ako. Ang sabi ko, sino dito yung excited? So, nagtaas sila ng kamay. Ang sabi ko sa kanila, alam nyo ba na ang Diyos, He is much more excited to meet you and to reveal Himself to you because He wants you to encounter Him. Kumbaga parang excited sila to encounter God, pero mas excited ang Diyos na ipakilala ang sarili niya kasi nais ng Diyos na ma-encounter nga siya ng mga nag-encounter retreat. At nakita niyo naman yung resulta dun sa ating mga testimonies. Yung isa, hindi niya mapatawad yung naka-aksidente sa kanya, hit and run. Sino ba naman yung matutuwa? Naputulan ka ng paa, di ba? Pero because God does not want him na mabuhay ka sa galit, may unforgiveness, kasi hadlang yon. Hadlang yun sa papapala. Ayaw ng Lord, no? So, tinanggal ng Lord sa kanya yon. So, ganun. May mga pagkakataon po talaga that God will make a way for all of us na matama po yung atin po mga ginagawa. So, pasalamatan po natin yung mga tao po na may concern sa atin, nagmamahal sa atin, nagpapaalala sa atin, nagre-rebuke sa atin. Huwag po natin silang galitin, okay? Huwag po natin silang i-snub. Huwag po natin silang iwasan dahil mga regalo po iyon sa atin ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Lord sa mga taong nagmamahal po sa atin. Okay, so remember that pride did not appear overnight. Hindi po yan basta-basta na lang na, prideful ka na, hindi po. Usually, ang pride po nagde-develop yan because of your past victories, past faithfulness, or past intimacy with God. Kumbaga parang, nasanay ka na lang kasi na dati, victorious ka, dati, faithful ka, dati, intimate ka sa Lord, nasanay ka ng ganon. So parang kapag may nambati sa'yo o nag-correct sa'yo, hindi mo na matanggap kasi nga, na-develop na yung pride. Ibang, mas intimate nga ako sa Lord kaysa sa'yo. Ganyan. Kapag po ganoon, may pride na po iyon. No? So, laging evaluation po ng puso before the Lord. Every time, hanggat maaari, every day po talaga. So Asa relied on who he was or kung sino siya dati instead of kung sino ang Diyos sa buhay niya. Asa relied on who he used to be instead of who God still is in his life. Number 4, at ito talagang sobrang malungkot na. Nakikita niyo po yung downfall, ha? So number 4, a tragic end, no longer seeking the Lord. A tragic end, no longer seeking the Lord. In verse 12 of chapter 16. In the 39th year of his reign, Asa developed a foot disease. Though his disease was severe, he did not seek the Lord, but only the doctors. Asa passed away in the 41st year of his reign. At yan po talaga, nung binabasa ko yan, sobrang masakit, no? Masakit sa puso. Yung dati, sterling ka, no? Nagniningning ka. Pero dahil nag-set in na ang pride, bigla natanggal yung source ng ningning mo, tinanggal mo na sa buhay mo, tapos kahit alam mong kailangan mo siya, hindi ka na lumapit. So, wala pong problema dahil sinabi dito, di ba, he did not seek the Lord but only the doctor. So, walang problema sa pagpapakonsulta sa doktor. Huwag niyong misinterpret itong verse na ito. Kasi ang ibig lang sabihin ng verse na ito, kinumpara lang po yung pagbabago po ng puso ni Asa. So, it's okay to magpakonsult tayo sa mga doktor kasi kailangan natin yon. Pero dapat ang ating pong confidence, ang ating faith, ang ating pagtitiwala, syempre dapat nasa Diyos pa rin. At yun po kasi yung nawala kay Asa. Kaya isinulat po ng Bible. So this verse only referred to and revealed Asa's heart. Yun nga, he no longer turned to God first and he no longer sought the Lord at all. Wala na. Pinuwera niya na ang Diyos sa buhay niya. Hindi na siya nagkokonsulta, hindi na siya nananalangin, hindi na siya nakikipag-fellowship sa Lord, kahit may dinaramdam na siya.
No, parang talagang sobra na yung pride niya. Hindi ko alam ba't nagagalit siya sa Lord. Okay, so King Asa was the man who once led revival, who tore down idols, and who wholeheartedly trusted God, died without seeking God, even if his disease was severe. He died stiff-necked, prideful, and spiritually distant. He started right, but ended wrong. Kaya yung sinasabi madalas sa atin ni Pastor Alex, started right, dapat you finish right then, you finish well. Kasi po, reality, totoo, may nangyayari talaga na good starter lang sila, pero hindi sila good ender, no? They ended wrong. Kaya wag po natin pabayaan na mangyari po yun sa buhay natin. Amen ba? Sino yung hindi papayag na mangyari to sa kanya po may lakpak? Basta, huwag tayong papayag. Kailangan kung nasaan tayo, magtuloy pa tayo pataas. Sabi ko nga, walang stagnant Christian, walang ganun. It's either you are regressing or you are progressing. Walang ganyan, walang ganun. So kapag ang feeling mo stagnant Christian ka, in reality, you are regressing. Kasi walang stagnant Christian. Kapag nakita mo na parang walang nangyayari sa buhay ko, stagnant Christian ako, no. Hindi ka stagnant, nagre-regress ka. Kaya ang ibig sabihin nun, lumapit ka ulit sa Lord, magpaapoy ka ulit, di ba? Consult the Word of God, commune again, ask for forgiveness, repent, mag-rebuke. Usually kasi nadideceive lang yung mga ganyan eh. Naniniwala sa mga lies ng devil. Kaya tuloy, nagre-regress sila. And number 5, the lesson, God has no winner takes all faith. God has no winner takes all faith. At ang greatest lesson po sa buhay ni Asa ay ito. There is no stored spirituality in God. Tandaan natin yun ha. Di bale marami naman akong spirituality na nakaimbak sa bangko ng Diyos. Wala pong ganon. There is no stored up spirituality in God. Yung iyong yesterday's obedience cannot replace today's surrender. Your past intimacy cannot sustain present faith. And old encounters cannot substitute fresh ones. So kung halimbawa, yung intimacy mo sa Lord parang nababawasan, di paalabin ulit. Madali lang naman yon, di ba? Madali lang yon. Hindi ko makalimutan yung sinabi ni Pastor Bonnie, ang Diyos, sabi niya, lumalapit ka pa lang, alam niya na. Nagde-desire ka pa lang na mag-pray, alam niya na at tuwang-tuwa na siya doon. Kaya kapag naisip mo mag-pray ka kasi iniintay ka talaga ng Lord. Kasi the mere na fact na naisip mong mag-pray, the mere fact na naisip mo na magbasa ka ng Bible, from the devil ba yun? Siyempre hindi. It's from the Holy Spirit prompting you to do it. And all you have to do is obey. Okay? So, wag nating anuhin sa isip natin na nagpe-pray naman ako, di man ako naririnig ng Diyos. Hindi yun totoo. Hindi yun totoo. Di ba sabi nga ng Lord, di pa binubukas yung labi mo eh. Sinagot ka na niya eh. Nanalangin ka pala lang. Sinagot niya na yung panalangin mo. So, yung puso po natin ang tinitignan ng Diyos, yung desire po natin. Kaya, let us continue to renew our intimacy with God. Sikapin natin lagi tayong may fresh encounter with Him. Kasi yung old encounters natin, luma na yun. Mag-desire ka na magkaroon ka ng fresh encounter with God. Kaya natutuwa ako sa mga nag-encounter retreat kahapon kasi nagkaroon sila ng experience ng fresh encounter with the Lord. Kaya sabi ko kanina, di ba, alagaan nyo yun. Alagaan nyo. So Asa was a king who started well. He sought God, trusted Him, and experienced victories. Yet over time, his heart grew calloused. Naging kalyo ang kanyang puso because he lived on yesterday's faith. He had no fresh encounter with God anymore. Wala nang renewed dependence at wala na ring humility. Yun yung nangyari po kay Asa. So this shows us a critical truth that past intimacy with God and victories do not guarantee future faithfulness and purity. Without intentional effort, anyone can drift into compromise and disobedience. Kailangan po kasi intentional yung atin pong pagbabantay sa atin pong purity and holiness. It takes intentional effort to guard our purity and holiness. Bakit?
Because we're still living on earth. Tapos itong sarili natin, carnal to eh. Kaya lahat ng spiritual sinasadya, ini-intention talaga. Yung dinedesire talaga, tapos dinedetermine mo talaga na i-cultivate yon. Kasi kapag pinabayaan mo lang siya, wala, magre-regress po tayo. Kasi yun yung papunta talaga yun eh. Laman yun eh. No po. Kaya nga di ba kapag mag-uumpisa ka mag-pray, di ba? Parang atamad-tamad mo pa, ayaw mo pa, ganyan. Siyempre, asa flesh eh. Kaya ang gagawin natin, intentional talaga. Hindi! Kinakailangan mag-pray ako, ganyan. So ipaglalaban mo talaga, ipaglalaban natin. Kinakailangan po natin ng effort to do it. Effort para tayo ay magkaroon po ng healthy relationship with our God. Okay, so i-review nga natin yung number 1, though hindi ko na po nasulat dyan. So yung number 1 po natin, important truths from the life of King Asa, a promise given to a seeking heart, na kapag nagsik tayo sa Lord, makikita natin siya. Dangerous shift, ayan na, from trust to self-reliance. Diyan pa lang sa number 2, dapat alam na natin sarili natin, wag natin hahayaan na mangyari sa atin yan. Yung nagtitiwala na lang tayo sa sarili nating kakayahan. Kasi susunod dyan yung number 3, magkakaroon na tayo ng pride. Silent destroyer pa man din yan, hindi mo halata. Tapos yung number 4, yung mas nakakalungkot talaga, tragic end, wala na, hindi ka na nagsisik sa Lord. Tapos yung number 5, yung lesson natin, tandaan natin, walang winner takes all. Kanta lang po yun. The winner takes it all. Kanta lang po yun. Pero hindi po yun totoo sa ating pong relasyon sa ating Panginoon. Okay, so punta na po tayo sa next part na ating pong pag-aaralan. Ways to guard purity and prevent downfall. Ano naman yung mga dapat po nating gawin para mabantayan po natin ang ating purity at hindi tayo matulad kay Asa na nag-down sa downfall niya. Okay, yung number 1, gagamitin natin dito, yun na pong Psalm 119. Okay, yung number 1 po natin, keep your desire for holiness alive. Keep your desire for holiness alive. Kinakailangan, lagi-lagi po natin dinedesire na we are living for holiness. We are living holy before the Lord. Dapat lagi-lagi po yun. Hindi natin yung dapat kinakalimutan. A desire to be holy must beat naturally. Dapat yun na po yung natural beat po ng puso ng isang anak ng Diyos. It should be something we pursue every day. Not just when it is convenient, not just when you have time, not just kapag nasa mood ka. Hindi po ganoon. Holiness keeps us close to God and protects us from compromise. Kinakailangan, you will desire for it every day. Sabihin nga po natin, dapat every day. I-desire ko to be holy. Ba't ang hina-hina? Ayaw nyo naman sumunod yan. Ulit! Ulit! Dapat every day. Ano yung sinabi ko kanina? I desire to be holy before God. Lakasan nyo kasi. Hindi naman nakasulat yung pinapasabi ko sa inyo. Wala akong script. Okay, action step. Start each day asking God to renew your heart. Guide your steps and strengthen your desire for purity. Again, start each day. Start each day ha. Hindi sinabing start on Monday. Then on Wednesday. Sabi each day, bawat araw. Asking God to renew your heart. Guide your steps and strengthen your desire for purity. Dapat to araw-araw. Gagawin po natin ito. Okay? Number 2, obey God continuously. Dapat yung pagsunod natin sa Diyos, lagi-lagi din. Continuously. Basahin na po natin. Psalm 119 verses 1 to 3. Ang sabi, how blessed are those whose actions are blameless, who obey the law of the Lord. How blessed are those who observe His rules and seek Him with all their heart, who moreover do no wrong but follow in His footsteps. So, ang ganda, no po? So, yung pong balikan natin yung buhay po ni Asa, he relied on his past victories. Yung kanya pong obedience na wala na, kaya po yung holiness na wala na din. So holiness is maintained through constant alignment with God's Word. Those who obey God are blessed. Parang puno yan na itinanim sa streams
of water na laging nadidiligan, so laging fresh. Fresh ang kanyang leaves, maganda ang kanyang bulaklak, maganda ang kanyang bunga. So tayo dapat ganun din. We must also desire na ang ating feet dapat nakaplant din yan sa Word of God. We are being refreshed every day by the Word of God, by the presence of the Lord. Ang sarap mabuhay kapag ganun. So ngayon nga, maraming mga nababalitaan tayo ng mga nagsisuicide. Marami yung mga Korean, no? Yung mga, hindi ko man kilala, pero syempre, yung mga nanonood siguro ng Korean drama, basta mga bata lang sila, 40 plus, makita mo, ang report na matay na siya, tapos undisclosed daw yung cause of death. Sabi ko, nag-suicide to. Yung mga ganyan. So, kumbaga parang nasasayang yung buhay kasi hindi sila kasi konektado sa Lord. Alam nila, yung buhay nila, kanila lang. Kaya tuloy kapag may naging problema, wala silang malapitan, end na lang nila yung buhay nila. So napakapalad po natin na naririnig po natin itong ganitong salita. Kasi syempre, sabi nga nila, depression is no joke. Parang hindi lang daw to, parang simpleng nalulungkot ka lang. Hindi po ganun yun. Ang depression is something na deep inside you, na kahit tumatawa ka sa labas, pero deep inside you, pa nag-iisa ka na, may something. So kinakailangan labanan talaga yun. At ang makakatulong lang po sa atin, walang iba, kundi syempre ang Lord. Wala na pong iba. Ba't ko nasabi? Kasi po nung ako'y nagkaroon ng hyperthyroidism, di ba dati? Payat-payat ko, no? Meron po akong sakit na hindi ko naman alam. Hyperthyroidism yon. So, dumadaan po ako dun sa parang wala akong kwenta, naiisip ko yun. Kaya lang syempre, alam ko kasi yung Word of God, nilalabanan ko. Kaya alam ko kung ano ang dinadaanan ng isang nade-depress. Kasi kung wala ako sa Lord, baka na-depress na si Sister Ellen. Kaya alam ko po yun. Kaya hindi mo pwedeng, hindi mo totoo nalulungkot ka eh. Dami-dami mo nga, saya-saya. Hindi po totoo yun. Talagang deep within, ando doon yun sa loob. Yun. So, dumaan po ako doon. So, lagi ako nagre-rebuke. Nagre-rebuke ako talaga. O patas mag-rebuke, tapos maya-maya na naman, ando doon na naman. Yung pala, hyperthyroid pala yun. O, nung uminom po ako ng gamot, nawala na. Tapos tumaba na ako. Tapos eto na ako ngayon, ang ganda-ganda ko na, di ba? yan gusto ko sa inyo eh, mapalakpa kayo. Pero natin nun, di ba? Sobrang payat ko po noon at hindi ko alam kung bakit. Kaya nga pag nakakakita ko ng picture ko dati, ayokong tignan. Hindi ako maganda. Kaya sabi ko sa mga matataba dyan, rejoice kasi maganda ang mataba. O, di ba? Tignan niyo po yung kayo ngayon, tignan niyo yung picture niyo dati. Nung mapayat kayo, tignan ko kung maganda kayo noon. Hindi. Mas maganda yung may laman yung pisngi. Pero syempre gusto ko pong pumayat kasi overweight na po ako. Nasa 63 kilos na po ako. Nag-weigh ako kahapon sa airport nung hinatid namin yung anak namin. Pambira. 5'2" lang po yung height ko. Kaya overweight po yung 63 kilograms. Kaya dapat sa susunod kong tayo dito, payat na ako. Pero maganda pa din. Okay, nasa na ako? Okay, action step. Examine your daily choices and choose actions that align with God's Word. Examine your daily choices and choose action that align with God's Word. Dapat talaga, bawat desisyon, bawat choices talaga natin, dapat pinipili natin na naka-align yun sa Lord. Kasi may mga pagkakataon kasi na gusto ko to. Kaya lang napakalino sa salita ng Diyos, hindi yan yung will ng Lord sa'yo. Sabi ko nga, ang hirap sumunod sa Lord. Talaga naman. Lalo na kung hindi naman siya pareho ng gusto mo. Pero, hello, mas mahirap mag-disobey. Kasi pag nag-disobey ka, may kasamang curse yun. Diba? Nag-disobey ka sa Lord, nasatisfy mo nga yung gusto mo. Ito naman, kasunod mo naman yung mga curses. Hindi na lang. Mag-o-obey na lang ako. Madidisplease ko yung sarili ko kasi hindi yung inline sa gusto ko. Pero na-please ko naman ng Diyos. Reward ang kasunod nun. Amen ba? Amen. Praise God. O, palakpakan natin ang Lord. Yung number 3, know God's Word deeply. Know God's Word deeply in verses 10 to 11 of Psalm 119. With all my heart, I seek you. Do not allow me to stray from your commands. In my heart, I store up your words so I might not sin against you. So ang isang kalyo na may puso, ito po yung nangyayari kapag nane-neglect na ng taong iyon ang pagbabasa ng Bible.
talagang titigas na yung puso niya kapag hindi na siya nagbabasa ng Biblia. And I believe ito yung nangyari kay Asa. Nagkulang na siya ng communion sa Diyos. Nagkulang na siya ng word from the Lord. Kasi parang may Bible na ba nung panahon niya? Hindi ko alam. Siguro. Pentateuch siguro, meron na. O yun. Baga parang kinat niya na yung kanya pong dealing with God. Ayun, tumigas na po ang kanyang puso. Kaya kinakailangan po natin talaga yung everyday God guidance. Kinakailangan po natin ang dependence din sa atin pong Panginoon. So when we memorize and meditate on God's Word, it shapes our decisions, protects us from temptation, and keeps us spiritually alert. Ulit. Bakit ganun yung ano pala natin, no? Nakalagay agad yung action step. Huwag muna yung action step. Ulit. Magkukwento pa ako kasi. Hindi ko to napansin ng first service. Sana pala napakorek ko. Okay, so when we memorize and meditate on God's Word, it shapes our decisions, protects us from temptation, and keeps us spiritually alert. So, pakitanggal mo muna. Mamaya ko pa sasabihin yung action step Yan. Magkukwento muna ako sa inyo. So, ito po yung nangyari sa akin, siguro more than 2 decades ago. Nasa 40 plus pa lang po ako noon. So, hindi ko alam kung meron ng ganito Siguro meron na. Basta yung baba noon, hindi pa ganyan kaganda. Pero nakakulong na. Katapos, kung mapapansin niyo po yung stage sa baba, kung napasok na po kayo sa overflow room, di ba ayan yung stage, no? Katapos, meron sa bandang kaliwa, when you face the stage, left side, meron po doon pinto. Yung pong pinto na yon, pag lumabas ka doon po yung office ni Pastor Alex, saka ng staff. Pagpasok mo doon, meron doon room, so andun po yung mga full-time staff natin. Tapos sa loob po noon, may cubicle si Pastor Alex, yung pinto na ditulak lang. So, meron po tayong event noon, provincial gathering. So, nandito kami. So, natapos siya, medyo madilim na, so magdi-dinner. Sabi ko nga, yung dinner noon, hindi naman kapareho ng dinner ngayon na nakapak na, kukunin mo na lang. Social kasi ngayon nakapak na, tapos pwede mo nang iuwi. Noon, nagsasandok pa. Isasandok ka ng kanin, sandok ka ng ulam, ganyan. So, bumaba na kami. Sa baba ngayon, nilapitan ako ni Pastora Lumen. Ang sabi niya sa akin, napaka-anointed nung ministering ni Pastor Alex, no? Sabi niya, naiyak nga ako. Tapos ako, sabi ko, okay. So, pumasok ako sa room, doon sa mismong office ng staff. So, andun yung mga pastor, kukwentuhan sila. Si Pastora Sol, ang sabi niya sa akin, nabura yung makeup ko, sabi niya. Kasi iyak ako ng iyak doon sa ministry ni Pastor Alex, napaka-anointed. Wala ka. Sabi kong gano'n, di ako nakangiti lang. Tapos yung mga pastor talaga, nag-uusap sila. Napaka-anointed doon preaching ni pastor. Yung daw kanyang ministering, napaka-anointed daw. Alam nyo, nag-uumpisa na yung ng question mark yung utak ko. Sabi ko, bakit ganun? Bakit sila may ganung experience? Bakit ako wala? Pare-pareho lang naman kami umattend. Sabi ko, ano nangyayari, Lord? Ba't ganun? So, pagkatapos kumain, yung question ko hindi na natanggal sa isip ko, Lord, bakit po? Bakit ko po yun na-miss? Bakit hindi ko naranasan? So hanggang umuwi. Nung umuwi na kami, syempre, tulugan time na, so ako'y nakahiga. Still, nagtatanong ako sa Lord, Lord, bakit po na-miss ko yun? Bakit po hindi nangyari sa akin? Bakit hindi ko po yun naranasan? Bakit po? Basta ganun ako na ganun sa Lord, bakit po? Ano nangyayari? Bakit ganon? And then, nakapikit po ako and God gave me a vision of myself. Pinakita ng Lord si Sister Ellen, nakaupo sa kama, mayroong unan sa likod, nakasandal sa pader. Nakaganyan po kasi ako Tapos may unan ako sa lap, nakapatong ang Bible. Yun po kasi ang posture ko pag nagbabasa ako ng Bible. And that's enough. Umiyak ako talaga nung makita ko yun. Tapos ang sabi ko sa Lord, Lord, hindi ko na nga po nagagawa. I am no longer reading your word. So that's the answer. Tumigas yung puso ni Sister Ellen. Although ako, alam ko, okay ako, kasi nagpe-pray ako. Ang tagline ko po sa buhay ko, I will never let a day pass without me communing with my God. Yun po yung tagline ko, nasa utak ko po yun. Kaya hindi ko talaga pinapabayaan na lumagpas ang isang araw na hindi ako nakipag-commune sa Lord.
Kaya lang kulang pala. Kasi hindi na ako nagbabasa ng Bible. Kaya yung sinasabi ko po sa inyo na tumitigas ang puso kasi hindi na nagbabasa ng scripture, totoo yun. Nangyari sa akin. Akala ko okay ako, hindi na pala. Pero that vision is enough for God to rebuke me. So I cried and I repented. Hindi ako tumigil until I experienced God's forgiveness. Hanggat hindi ko nararamdaman yung presensya ulit ng Lord, hindi ako tumigil. Kinabukasan, Sunday, syempre umattend ng service. Alam niyo po ba? Praise and worship pa lang, tumutulo na ang luha ko. Kaya ang sabi ko po noon, sabi ko, yes, nakakuha ako ng isang quotation. Ang sabi ko, dry eyes mean a dry spirit. Dry eyes mean a dry spirit. Kapag hindi ka na umiiyak sa presensya ng Lord, kapag may nagpipreach, wala nang nangyayari sa'yo, check your spirit. Baka you are undergoing spiritual dryness na. And it's about time for us na tignan natin, i-review natin, ano ba yung practice natin para mas ma-nurture natin ang ating pong relationship sa Lord. Dapat dalawa. Communing with God, reading His Word. Kaya yung aking tagline na I will never let a day pass without me communing with my God, dinagdagan ko. Ang sabi ko, I will never let a day pass without me communing with my God and reading His Word. Sa mga naka-attend ng isang NOP na i-share ko po yun, di ba? Yung sabi ko, nakasakay kami sa airplane, nag-alarm ang cellphone ko kasi ang cellphone ko nag-alarm siya ng 4:30 ng umaga. Sabi ko, oops, devotion time na. O, kinuha ko si iPad, andito yung aking Bible, nag-devotion ako. Kaya ang title ng devotion ko na yun, Devotion in the Sky. Kasi talaga hindi ko papayagan na ako ay makalagpas. Kahit na nasa lugar po ako, kahit nasa ibang bansa kami, kinakailangan dala-dala ko yung iPad ko kasi nandito yung aking Bible, pati yung aking devotion notebook nandiyan dyan. Kasi ang katwiran ko, kaya nga ako nakakarating sa ibang lugar kasi nga reward ko yun from the Lord. Nagbakasyon ako tapos binakasyon ko din yung devotion ko. Hindi pwede yun. Kasi yung rewarder ko yung kausap ko eh. Di ba? Rewarder ko ang Diyos. So, napaka-unfair naman nun na nireward ka na nga kasi natutuwa siya sa'yo. Tapos nung ine-enjoy mo na yung reward niya, kinalimutan mo siya. Okay? So, kinakailangan sa ating buhay, dalawa yon, reading the Word and prayer. Sabi nga ni Pastor Alex, yung ibon, dalawa pakpak niya. Yung isa, pakpak ng panalangin. Pangalawa, pakpak ng salita ng Diyos. Kapag isa lang ang pakpak ng ibon, lilipad ba ang ibon? Ang hina nyo na naman sumagot. Lilipad ba ang ibon? Isa lang pakpak niya? Hindi. Kailangan dalawa ang pakpak para lumipad. Tama. O tamo, hina-hina na naman sumagot. Hindi. Gusto ko lang kayo tumawa. Ayun, totoo yun. So, kinakailangan tayo yung, kunwari, tayo yung ibon. Kailangan dalawa yung pakpak natin para tayo makalipad. So that we will soar high in our relationship, fellowship, and intimacy with our God. Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Lord. O yan, action step na. O, paki-flash na po. Yan, action step. Set aside time each day to read, meditate, and apply God's Word to guide your heart and decisions. Let it speak to every area of your heart. Okay, so simple lang yan, mahaba lang yan, pero ibig sabihin yan, araw-araw talaga. Dapat we spend time reading, meditating, tapos yung Word of God, wag nating pabayaan na absent yun sa buhay natin sa isang araw. Ewan ko kung kayo nasabihan ko nun, ako kasi ang feeling ko, pag hindi pa ako nagbabasa ng Bible, ine-interpret ko siya doon sa mainit na panahon, na ikaw ay nanlalagkit na sa init, tapos ang asim-asim mo na, tapos matutulog ka, hindi ka naligo. Ganon yung pakiramdam ko pag hindi ako nagbabasa ng Bible. Parang ganon yung feeling, uneasy, hindi ka komportable, hindi pwedeng hindi ka maligo. So sa akin, hindi pwedeng hindi ako magbasa ng Bible. So kayo din ha? Amen ba? Amen. Praise God. O yan Lord, narinig ko po yung amen nila.
Tingnan niyo po kung magbabasa sila ng Bible bukas, tsaka magpe-pray. Pero desire ko po talaga yon that every time I teach, yung talaga magkaroon ng changes talaga yung nakikinig. Reward po ng preacher yon na kapag nag-preach kami ng Word of God, makikita namin na yung mga nakikinig sa amin na i-apply, reward po namin yon. Hindi lang po kami nakatayo rito para magbigay sa inyo ng knowledge, maragdagan yung kaalaman nyo, hindi. Para talaga ma-change yung life po natin. Alam po ninyo yung aking pong intimacy with God, kanino ko napulot? Kay Pastor Alex. Yung pagiging intimate ko po sa Lord, yung desire ko to be intimate with God, galing po yun kay Pastor Alex kasi nakita ko po yung buhay niya. Kaya yun, na-establish po yung aking prayer life. Siyempre, plus yung magandang rema at yung experience ko, vision from the Lord, ayun na-develop. So, ganun din po sa inyo. May mga experiences po tayo na makakatulong sa atin para tayo lumago spiritually. Okay, number 4, live a lifestyle of holiness. Live a lifestyle of holiness in verses 33 to 37. Teach me, O Lord, the lifestyle prescribed by your statutes so that I might observe it continually. Give me understanding so that I might observe your law and keep it with all my heart. Guide me in the path of your commands, for I delight to walk in it. Give me a desire for your rules rather than for wealth gained unjustly. Turn my eyes away from what is worthless. Revive me with your word. Sa madaling sabi, ito po yon yung next slide. Yung po lahat, yung laman yan, yan. Yan po yung lahat ng laman. Ano yon? Sabi ko nga, holiness is not a single act. Isang act mo lang, holy ka na. Hindi po ganun yon. It's a way of life at yan po yung mga key habits na dapat po nating gawin. Observe God's statutes continually. Understand and apply His laws. Let God guide every decision. Desire obedience in your heart. Resist and avoid evil. And immerse yourself in Scripture daily. So, action step, review your daily routines. Focus on routines and habits that honor God. And look for new ways to grow closer to Him each day. Yung bang i-desire natin na yung intimacy natin, i-cultivate po natin. Napakahalaga po nun. Kasi sa experience ko po kasi, bawa naglaba ako. Tapos, medyo dumilim. Alam ko kung uulan o hindi. Sinasabi ng Lord sa akin yun. Ganun po kami ka-close ng Lord. Nung minsan, talagang dapat maghango na ako ng sampay. Sandali lang po, Lord, kasi alam ko nagwawalis ako noon eh. Parang inano na ako na maghango ka na ng sampay. Parang, okay, so naghango na po ako ng sampay. Alam niyo, pagpasok ko po sa pinto, bumuhos yung malakas na ulan. Hindi ka intimate sa Lord noon. Di ba? Masarap po yung feeling na ganon. Kasi kahit nag-iisa ako, alam ko kasama ko ang Holy Spirit. Yon, so kapag mga ganon yung nararanasan mo, mamimiss mo yon pag hindi mo na nararanasan. Kaya i-maintain ko po yun. Kinakailangan ko po talaga ang presensya ng Diyos sa buhay ko every day of my life. Amen. Okay, so as a story ended tragically, for me, it's really a tragic event sa buhay mo na namatay siya, na hindi siya nakipag-reconcile sa Diyos. Na dating minahal niya wholeheartedly, di ba? Mahal na mahal niya ang Lord noon. Pinaglilingkuran niya ng todo-todo. Ginagawa niya lahat yung nais ng Diyos, pero namatay siya na pinuweranan niya ang Diyos sa buhay niya. Kasi he relied on himself and he excluded God in his life. So this serves as a warning so that to us that resting on past victories can lead to spiritual stagnation, vulnerability to compromise, and pride. We do not want this to happen to us. So to avoid this, we must intentionally cultivate our intimacy with God. Maintain a fresh dependence and obedience to Him, and zealously guard our purity and holiness every day. By doing so, we can preserve our purity and holiness throughout our lives and remain faithful until the end. Amen? Let's all stand. Praise the Lord. Okay, so we may not fall. So may we not fall into the trap of the devil by relying on our past victories and testimony. Sana hindi po ganoon. Let us continually acknowledge before God na we are nothing without Him. Ako po lagi, alam po ng Lord John, lagi ko pong sinasabi sa Kanya, Lord, I know that I am nothing without You.
Kasi sabi ko nga, kilala ko si Sister Ellen. Kilala ko yung sarili ko na hindi ako marunong magsalita sa harap ng tao. Kapag nagsasalita ako, nanginginig ako. Dati. Pero siguro dahil tinawag nga ako ng Diyos na magturo, kaya He equipped me. So I know kung sino si Sister Ellen. And without the Holy Spirit, I cannot do yung things na ginagawa ko habang nagtuturo po ako. And also, may we desire to always please the Lord. Yung bang italaga na natin yung buhay natin na anyway, galing naman sa Lord yung buhay natin, di ba? So, italaga na natin na yung buhay natin will be a source of joy in the heart of God. That every time that He check on our hearts, makikita niya na nalulugod siya, yung malulugod siya. Pangarap ko yun. Lord, I pray that every time that you check my heart, I will bring you joy. That I will be a source of joy in your heart. Tapos, yung bang desire natin to always give glory and honor to God in and through our lives. Sige po, awitin po muna natin itong awit na ito, awit ng pagpapakumbaba, request ng pagpapalinis po sa ating Diyos. Umaasa tanging sa'yo, lumalapit tanging sa'yo, ako'y nagsusumamo, habag at biyaya mo'y nais ko. Once again, tanging sa'yo. Tanging sa'yo, umaasa, tanging sa'yo, lumalapit, tanging sa'yo, ako'y nagsusumamo, habag at biyaya mo'y nais ko. Lumalapit, sumasamo. Lumalapit, sumasamo ang puso ko. Di man karapat-dapat sa kapanalan mo. Biyaya at pagpapatawad, nawa'y ikawan mo. Ako'y nilisip ng dugong itinigis mo sa Kalbaryo. Lumalapit, sumasamo ang puso ko. Di man karapat-dapat sa kapanalan mo. Biyaya at pagpapatawad, nawa'y ikawan mo. Ako'y nilisip ng dugong itinigis mo sa Kalbaryo. Panginoon, nakikita po ninyo ang laman ng aming puso ngayon. Yung pong desire na nag-uumapaw na nais ka po namin mapalugod sa buhay po namin. Ngayong oras na ito, nagpapalinis po kami ng aming puso. Kung mayroon ka pong nakikitang balakid, kasalanan, even mga tali ni Satanas na inilagay sa amin, Lord, we ask that you deliver your people. Bigyan po ninyo kami ng isang pusong nakalulugod sa iyong harapan. Sa pangalan ni Jesus, Lord, hinihiling po namin ang kompletong kagalingan ng aming espiritu, ng aming pong kaluluwa, ng aming isip, ng aming puso, sa lahat po ng gapos ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, we just decree and declare that Jesus is Lord over our lives and over all our desires, over our emotions, over our relationship with you, over our family, in the name of Jesus. At ikaw nga po, O Diyos, ang nais po naming mapapurihan, maparangalan. Ikaw po yung Diyos na nais po naming paglingkuran. Ikaw po yung Diyos na lagi po naming mapapatuwa sa aming pong buhay. Hinihiling po namin na baguhin po ninyo ang aming mindset, ang aming pong paradigm patungkol po sa holiness and purity. And let it be na ito po yung lagi po naming ide-desire sa aming pong puso. Every day of our lives, we will be able to be pure
before your sight. At hindi po namin yun kayang gawing mag-isa. So tulungan po niyo kami, Banal na Espiritu, upang mapanatili po namin ang aming purity, ang aming pong holiness before you. At sa oras na ito, anumang gawa ni Satanas sa buhay ng mga anak ng Diyos, ito'y aming sinisira at minawasak ngayong oras na ito. Any works and plans of the devil, any deceptions, any lies of the devil na inilalagay sa puso ng sino man dito, ito'y aming sinisira at minawasak sa pangalan ni Jesus. Any works and plans of the devil, any incantations, any negative remarks, any negative words uttered, ito'y aming sinisira at pinawasak sa pangalan ni Jesus. Low self-esteem, I bind you and I cast you out. Walang tiwala, pride, I bind you in the name of Jesus. Anumang mga unbelief, I bind you and I cast you out in the name of Jesus. Wala kang karapatan, Satanas, sa mga taong ito, for these people are the children of the Lord Most High God, at wala kang karapatan sa kanilang mga buhay. We are made more than conquerors, and so right now we are conquering all your power, for the Lord said in His word that He has given us authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy, and nothing will harm us. And we are using this power against all your power, Satan, defeating all your works, all your bondages in the name of Jesus, in the name of Jesus. At sa pangalan ni Jesus, Lord, hinihiling po namin ang pagbabalit na iyong makapangyarihang banal na dugo sa bawat isa po sa amin, ang pagpapalaya sa amin pong mga buhay ang mararanasan po ng bawat isa. And we are going to soar high in our spiritual relationship with you, in our intimacy with you. Ilagay po ninyo sa aming mga isip at puso yung pong desire na lagi po kaming makalapit sa iyo, lagi po kaming maging malapit sa iyo, at pabayaan mo nga po ang aming mga buhay ay tunay na maging kasangkapan mo upang maraming pa po ang makakilala sa iyo, upang mapalugod ka po namin sa aming po mga ginagawa. Sa pangalan ni Jesus, we just decree and declare that Jesus is Lord over our lives, and we are going to walk in victory, for we are more than conquerors as you have promised, in the name of Jesus. Salamat po sa pagmamahal, salamat po sa faithfulness, salamat sa mga biyaya, salamat sa mga pabor, salamat din po sa lahat ng kagalingan ng puso, kagalingan po ng isip, kagalingan sa sakit at karamdaman. Maraming pong salamat. And Lord, we just decree and declare that you alone are God, who will be honored, who will be glorified in and through our lives, in the name of Jesus. Maaari po pang sumunod tayo sa panalangin ito. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, marami pong salamat marami pong sa lahat po ng aming natutuhan ngayong umagang ito. Dalangin ko po, dalangin ko ikaw po ang maglilok ikaw po ang ng aking puso. ng aking Gawin mo po itong puso gawin po na itong kumikinang puso na kumikinang at nagpapaligaya sa iyong harapan. papaligaya sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, I am declaring that Jesus is Lord over my life, over my finances, over my family, and over all my whole being, in the name of Jesus. Marami pong salamat, Panginoon, sa lahat pa po ng mga bagay Sa lahat pa po ng na mga akin pong bagay mararanasan na akin pong mararanasan because of my intimacy with you. because of my intimacy Help with me you. Help me To cultivate to cultivate a sweet fellowship with a you sweet fellowship in the with name of you. Jesus. In the name of Jesus. Panginoon, narinig po ninyo ang aming pong panalangin, and we believe that you are answering our prayers, for this is exactly what you want each of us to ask from you. Salamat, Panginoon. We thank you. We bless you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Once again, Malapit sumasamo ang puso ko. Di man ka napadaan sa kapanalan mo. Bigaya at pagpapatawad, nawa'y ikawan mo. Ako ay linisin ng dugong itinigis mo.
sing this song. My life is in you, Lord. Let's clap our hands po. Come on. Can I hear you sing po? Declaring it. My life is in you. Only the people of God. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you. Sa lahat po ng nananampalataya sa Diyos, my life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you. Sing, my life is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you. Sing, my life is in you, Lord. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you. I will praise you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you. Pwede po natin itaas ang ating kamay. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you. I will praise you. I will praise you with all of my life. I'll praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. We raise our hands. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. Sing, my life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. Ito na po ang ating huling awit sa Diyos. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. In you is in you, my Lord. Praise God, praise God. Alam ko po, lahat tayo, we're so blessed this morning. Pumalakpak po ang lahat ng blessed. Hallelujah. Patuloy po natin ipag-pray ang ating kapatid na si Sister Ellen. Patuloy po natin siyang i-bless. Po. Heavenly Father, we come before your throne. We thank you for the life of Sister Helen, O God, for using her mightily in advancing your kingdom. We speak anointing. We speak power and authority, O God. Even in the life of Pastor Bonnie, ang kanyang dalawang anak, Sister Day, ang kanyang husband, Brother Carlo, at ang kanyang anak na si Brother Carlo Asares, O God. Lord, patuloy namin itinataas sa iyo ang Asares family. We pray, Lord, preservation. I-preserve mo ang pamilyang ito, O Diyos. Use them mightily in advancing your kingdom, O God. We pray, O God, provision
protection wherever they go, O God. Nasa abroad nga po, Panginoon, si Sister Dia at ang kanyang husband, Brother Carlo, hindi po maiksing yung kamay upang hindi mo maabot sa oras na ito, O God. Give them joy and peace, O Father God. Embrace them with your love, O God. At gamitin mo rin sila sa lugar na yon, O Diyos, for your glory alone, O God. Lord, we pray favor, O God. And we praise, Lord God, sustain their physical body, O God, with divine strength, O Father God. Give them a long, long, blessed life, O God. Success in everything they do, O God. Father, we thank you. Maging po, Panginoon, sa mga kapatid namin na nag-drop ng kanilang prayer request sa box na ito. Bago pa lang po, sumulat, O Diyos. You know their needs. Alam mo laman ang kanilang puso, kanilang kaisipan, ang lahat ng kanilang pangangailangan. Thank you for their obedience, their faith unto you, O God. Ano man ang kanilang pangangailangan, patungkol man ito sa kagalingan, sa physical katawan, you have said in your word, Exodus 15:26, you are the God who healeth thee. Even in the New Testament, 1 Peter 2:24, by the stripe of Jesus, we are healed. Lord, salamat po, Panginoon. Alam po namin, sinagot na ninyo ang kanilang pangangailangan. Lord, even ang aking mga kapatid na nandito, even ang mga nasa online, touch their life. You know the desire of their hearts, O Father God, ang kanilang mga personal na panalangin sa iyo, ang kanilang pangangailangan, O Diyos. Lord, lahat po kaming na nandito, O Diyos, nananampalataya kami, O Diyos. You are the God who answer all our prayers unto you, O Father God. Lord, we thank you, Father God, sa mga panalangin namin, O God. You have said, Lord God, call, Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee. Father, thank you for answering all our prayers, so God. Patungkol man, Panginoon, sa aming pananalapi, problema man sa pananalapi, you have promised in Philippians 4:19, you will supply all our needs, so God. Father, thank you. Thank you, Father God, na hindi mo kami pinagkukulangan sa lahat ng aming pangangailangan. You are the creator of the heaven and earth. At mayroon po kaming karapatan tumawag ng Hama Father to you, O Diyos. Lord, salamat sa aming buhay, O God. We continually declare that Jesus is Lord over our life. Jesus is Lord over our family. Jesus is Lord over this church. Jesus is Lord, Church of God. Patuloy po natin itaas ang ating mga kamay for the final blessing declaration. The Lord bless you and keep you. Cause His face shine on you and be gracious to you. The Lord bless you indeed and enlarge your territory. His mighty hand be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us now and forever. Amen and amen. God bless you all. See you next week.